Handa na ba kayong pumasok sa isang mundo kung saan ang katahimikan ay may sariling tinig at ang pag-ibig ay isang awit na matagal nang kinalimutan? Samahan niyo akong muli, mga kaibigan, sa isa na namang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso. Sinasabi nila, ang isang tahanan ay pundasyon ng pamilya, ngunit paano kung ang tahanan mismo ang naging isang malamig na musoleo ng nakaraan? Aanhin ang mga pader kung ito'y nagkukulong sa halip na nagbibigay ng kanlungan? Ngayong gabi, sabay-sabay nating tuklasin ang mga lihim na bumabalot sa Hacienda de la Sombra. Napakalaki ng bakal na tarangkahan ng Hacienda de la Sombra sa isip ni Amihan Soliman, para itong mga higanteng kamay na nakatikom, nagbabantay sa isang mundong ayaw magpapasok ng sinuman. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang luma, ngunit malinis na bag, ang kaisa-isang dala niya na naglalaman ng kanyang buong buhay. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang tibok ng pusong tila nakikipagkarera. Isang matandang gwardiya ang nagbukas ng maliit na pinto sa gilid ng tarangkahan. Walang ngiti, walang salita, tanging isang senyas lang na pumasok na siya. Pagpasok ni Amihan, isang mahabang daan na nalalatagan ng graba ang sumalubong sa kanya. Sa magkabilang gilid, mga puno ng akasya na mayayabong ang sanga ang tila yumuyukod. Ang kanilang mga anino ay lumilikha ng madilim na pasilyo, at sa dulo ng daanang iyon, naroon ang mansyon. Hindi ito isang bahay, para itong isang museo na nalimutan na ng panahon. Malaki, gawa sa bato, at matitigas na kahoy, at napapalibutan ng katahimikan. Isang katahimikang hindi payapa, kundi mabigat at nakakabingi. Kahit ang hangin ay tila nag-iingat na gumawa ng ingay. Isang babaeng nakaunipormeng abuhin ang naghihintay sa kanya sa malaking pinto na gawa sa nara. "Ikaw ba si Amihan Soliman?" Tanong nito sa formal na tono. "Opo," sagot ni Amihan. Sinisikap ng ngumiti. "Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka na ni Senyor Alon sa silid-aklatan." Ang loob ng mansyon ay mas malamig pa kaysa sa labas. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang ngunit walang buhay. Ang mga kasangkapan ay nababalutan ng puting tela na parang mga kaluluwang natutulog. Walang mga litrato sa dingding, walang mga bulaklak sa florera. Tanging anino at katahimikan. Dinala siya sa isang silid na may dalawang pinto na doble ang taas sa kanya. Puno ito ng mga libro, mula sa sahig hanggang sa kisame, ngunit ramdam ni Amihan na matagal nang walang kamay na dumadampi sa mga ito. Sa gitna ng silid, sa likod ng isang malaking lamesang gawa sa kamagong, nakaupo ang isang lalaki, si Alon Montenegro. Nakatingin ito sa bintana, sa mga anino ng puno ng akasya sa labas. Matangkad, matipuno ang katawan, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila binibigatan ng isang pasaning hindi nakikita. Nang lumingon ito sa kanya, nakita ni Amihan ang kanyang mga mata. Malalim ang mga iyon, malungkot, at walang anumang emosyon. Parang dalawang malalim na balon na natuyuan na ng tubig. "Maupo ka," sabi nito. Ang boses niya ay kalmado ngunit malamig, walang bahid ng init. Umupo si Amihan sa silyang nasa harap ng lamesa. Ipinatong ang kanyang bag sa kanyang kandungan na parang isang kalasag. "Alam mo na siguro ang trabaho mo dito?" Diretsahang sabi ni Alon. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. "Kailangan ng mga anak ko ng isang tagapag-alaga. Hindi isang guro, hindi isang kaibigan, isang tagapag-alaga." "Naiintindihan ko po, senyor," sagot ni Amihan sa magalang na tinig. Ang mga patakaran sa bahay na ito ay simple lang. Pagpapatuloy ni Alon, "Gawin mo ang trabaho mo. Huwag kang magtanong. At higit sa lahat, huwag kang gagawa ng ingay." Bago pa man makasagot si Amihan, isang malambing na boses ang pumuno sa silid. "Alon, huwag mo namang takutin ang bago nating kasama."
Isang babae ang pumasok mula sa isang pinto sa gilid. Maganda ito. Nakasuot ng isang simpleng puting bestida at may isang nganggiti sa kanyang mga labi na kayang magpaliwanag sa pinakamadilim na silid. Ngunit nang tumama ang mga mata nito kay amihan, may kung anong kumislap doon. Isang bagay na hindi nababasa, mabilis at tago. Magandang araw. Bati nito kay amihan, inilahad ang kamay. Ako si Dalisay de Villa. Pinsan ako ni Alon. Ako na ang namamahalam dito sa hasyenda. Simula nang natigil ito, ang nangiti ay bahagyang nawala. Simula nang mawala, si Tala. Amihan Soliman po, sabi ni amihan. Tinanggap ang kamay ni Dalisay na malambot. Ngunit may kakaibang higpit ng hawak. Hayaan mo't ako na ang magpapaliwanag sa iyo ng lahat. Sabi ni Dalisay. Binalingan si Alon. Sige na, Alon. Magpahinga ka na. Ako nang bahala kay amihan. Tumangulang si Alon at muling ibinaling ang tingin sa bintana. Tila isa na namang estatwang bato. Iginiya ni Dalisay si amihan palabas ng silid-aklatan. Habang naglalakad sila sa malawak na pasilyo, nagsimulang magpaliwanag si Dalisay sa malumanay na boses. Si Alon, pasensya ka na sa kanya. Mula nang mamatay ang asawa niya, si Tala, parang namatay na rin ang isang bahagi niya. Ang bahay na ito ang paraan namin para parangalan ang kanyang alaala. Huminto sila sa harap ng isang saradong pinto. Ang katahimikan, iyon ang pinakamahalagang patakaran dito, amihan. Ang ingay ay nakakagambala sa kapayapaan. Ang katahimikan ang paraan natin para ipakita ang ating respeto sa alaala ni Tala. May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ni amihan. Nasaan po ang mga bata? Binuksan ni Dalisay ang pinto at tumambad sa kanila ang isang malaking silid laruan. Maraming mamahaling laruan, isang bahay manika, mga debateryang sasakyan, mga bolang iba't ibang kulay. Ngunit lahat ay nakaayos ng perpekto na parang hindi pa nagagalaw. At sa gitna ng sahig, sa isang maliit na mesa, nakaupo ang dalawang bata, isang lalaki at isang babae. Marahil ay nasa 6 o 7 taong gulang. Pareho silang maganda, may mga matang katulad ng kay Alon. Ngunit tulad ng kanilang ama, ang mga mata nila ay walang buhay. Nakatingin lang sila sa kawalan, hindi kumikilos, na parang dalawang magagandang manika na nakalimutang lagyan ng baterya. Sila si Sinag at Diwa. Bulong ni Dalisay. Lumapit si amihan. Isang ngiti ang pinilit niyang isilay sa kanyang labi. Hello, Sinag. Hello, Diwa. Ako si Ami, ang bago ninyong tagapag-alaga. Walang reaksyon, walang lingon, walang kahit isang pagkurap. Para silang hindi nakakarinig. O kung nakakarinig man, ay piniling huwag pansinin ang mundo sa kanilang paligid. Ang eksena ay mas malungkot pa kaysa sa inaasahan ni amihan. Dinala siya ni Dalisay sa kanyang magiging silid. Isang maliit ngunit malinis na kwarto sa dulo ng pasilyo. May isang maliit na kama, isang aparador, at isang bintana na nakatanaw sa bakuran. Inilapag ni Dalisay sa ibabaw ng kama ang isang set ng unipormeng abuhin, katulad ng suot ng ibang mga katulong. Ito ang isusuot mo araw-araw, sabi ni Dalisay. Ang ngiti ay bumalik na sa kanyang mga labi, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ang bag ni amihan. Simula bukas, gusto kong iwanan mo na ang lahat ng personal mong gamit dito sa kwarto. Dito sa loob, iniiwan natin ang lahat ng bagay mula sa labas. Tumigil si Dalisay at tinitigan si amihan ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na may diin. Pati na ang mga kanta. Ang silid ni Tala ay hindi nagbago. Ito ang tanging lugar sa buong Hacienda de la Sombra kung saan ang oras ay tumigil. Dito ang alikabok ay hindi pinapahintulutang dumapo. Ang mga kurtinang puti ay laging nakasara. Sinasala ang sinag ng araw upang maging isang malungkot
at mapusyaw na liwanag lamang ang makapasok. Bawat bagay ay nasa dati nitong pwesto. Ang kanyang mga libro sa paboritong estante, ang kanyang mga suklay sa ibabaw ng tokador, ang bote ng pabango na kalahati na lang ang laman. Para kay Alon Montenegro, ang silid na ito ay isang simbahan, isang sagradong lugar kung saan ang alaala ng kanyang asawa ay nabubuhay, ligtas, mula sa pagbabago ng mundo sa labas. Dahan-dahan niyang hinaplos ang isang damit na sutla na nakasambay pa rin sa likod ng pinto. Nilanghap niya ang amoy nito, umaasang masasaminyo pa ang pamilyar na halimuyak ni Tala. Ngunit wala na. Tanging ang amoy ng kamposanto at lumang kahoy na lamang ang naiwan. Napapikit siya. Sa kanyang isipan, nakikita pa rin niya ang nangiti ni Tala, naririnig ang kanyang halakhak na pumupuno sa bawat sulok ng bahay. Ang halakhak na yon, kailan niya nga ba huling narinig? Matagal na, matagal na matagal na. At ngayon, ang pumalit dito ay isang katahimikang masakit sa tainga. Mula sa bintana ng silid ni Tala, tanaw niya ang isang bahagi ng hardin at ang bintana ng silid laruan. At doon, sa loob ng silid na yon, nakita niya ang babae. Ang bagong tagapag-alaga, si Amihan. Pinanood niya ito. Pinanood niya kung paano ito umupo sa sahig, hindi kalayuan sa kanyang mga anak na sina Sinag at Diwa. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito gumagawa ng anumang biglaang kilos. Nakaupo lang ito roon. Ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mukha ay kalmado. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahan itong gumalaw. Itinaas nito ang kanyang kamay at itinuro ang isang ibon na dumapo sa sanga ng puno sa labas ng bintana. Pagkatapos, maingat nitong iginalaw ang kanyang kamay, ginagaya ang pagkampay ng pakpak ng ibon. Isang simpleng kilos, tahimik, walang salita. May kung anong kumirot sa dibdib ni Alon. Pasyensya. Iyon ang nakikita niya sa babae. Isang pasensya na matagal nang nawala sa kanya. Kinailangan niya ng tagapag-alaga para sa mga bata. Iyon ang totoo. Ngunit ang makita ang isang dayo na umuupo sa espasyo ng kanyang pamilya, sinusubukang abutin ang kanyang mga anak na tila mga basag na kristal. May takot na gumapang sa kanya. Takot na baka may magbago. At para kay Alon, ang pagbabago ay isang pagtataksil sa alaala ni Tala. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Dalisay. May dalang isang bandehado na may lamang tsaa. Ang pamilyar na presensya nito ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Alon, malambing na sabi nito, nagdala ako ng tsaa. Kanina ka pa dito sa loob. Baka kailangan mong magpahinga. Hindi umimik si Alon. Ang tingin ay nanatili sa bintana. Sinundan ni Dalisay ang kanyang tingin at nakita rin nito ang eksena sa silid laruan. Ang bagong tagapag-alaga. Sabi ni Dalisay sa mahinang tinig. Ipinatong ang bandehado sa isang maliit na mesa. Lumapit ito at tumayo sa tabi ni Alon. Mukhang sinusubukan niyang makuha ang loob ng mga bata. May kung anong pait sa tono ni Dalisay na hindi napansin ni Alon. Nakikita mo ba, Alon? Bulong nito, na parang nagbabahagi ng isang masakit na lihim. Sinusubukan niyang baguhin sila. Pinipilit niyang pasukin ang mundo nila. Hindi ganito ang gusto ni Tala. Ang gusto ni Tala ay kapayapaan, katahimikan. Ang mga salita ni Dalisay ay parang laso na dahan-dahang kumalat sa isipan ni Alon. Pinatigas nito ang pagdududa na nagsisimula nang tumubo sa kanyang puso. Tama si Dalisay. Sino ang babaeng ito para subukang ayusin ang isang bagay na matagal nang nasira? Sino siya para gambalain ang katahimikang pinaghirapan nilang itayo bilang monumento para kay Tala? Tumigas ang kanyang panga. Ang bahagyang paglambot ng kanyang puso kanina ay biglang naging bato. Ito ay isang pagkakamali. Ang pagkuha sa babaeng ito ay isang pagkakamali. Kailangan niyang itama ito.
Ako nang bahala, mariing sabi ni Alon. Ang boses ay bumalik sa dati nitong lamig. Tinalikuran niya ang bintana at si Dalisay na naiwan na may isang bahagyang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Naglakad si Alon palabas ng silid. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang mga yapak niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Isang tunog ng paparating na unos. Huminto siya sa labas ng pinto ng silid laruan. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili na ipatupad ang batas ng kanyang tahanan. Nang buksan niya ang pinto, ang nakita niya ay lalo pang nagpatibay sa kanyang desisyon. Hindi na lamang simpleng senyas ang ginagawa ni Amihan. Ngayon, may hawak na itong isang libro. Isang makapal na libro na may makulay na pabalat na nagpapakita ng isang kastilyo at isang prinsesa. Isang bagay mula sa labas. Isang bagay na puno ng mga kwento, ng mga ideya, ng, "Ngay, anong ginagawa mo?" Ang boses ni Alon ay pumutol sa katahimikan na parang isang basag na salamin. Nagulat si Amihan. Agad siyang napatayo. Ang libro ay tila tinatago niya sa kanyang likuran. "Senyor Alon, pasensya na po. Hindi ko po namalayan. Ibigay mo sa akin yan," utos ni Alon. Hindi inaalis ang matalim na tingin sa libro. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang inaabot ang libro. "Isa lang po itong libro ng mga fairy tale, senyor. Naisip ko lang po na baka." "Sinabi ko sa iyo ang mga patakaran," putol ni Alon. Kinuha ang libro mula sa kamay ni Amihan. Ang tingin niya ay nagyayelo. Walang bagay mula sa labas. Walang magbabago. Bakit napakahirap intindihin nun? Nakatungo si Amihan, hindi makasagot. Ang bigat ng tingin ni Alon ay parang isang pader na humaharang sa kanya. Itinaas ni Alon ang libro, handa nang sabihin kay Amihan na kunin ang kanyang mga gamit at umalis. Handa na siyang ibalik ang perpektong katahimikan sa kanyang bahay. Ngunit bago pa man, may lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Isang maliit na galawang pumukaw sa kanyang pansin. Si Sinag, ang kanyang anak na lalaki. Ang batang hindi kumikilos, hindi nagsasalita, hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon sa loob ng 2 taon. Dahan-dahang itinaas ni Sinag ang kanyang kanang kamay. Nanginginig ito na parang isang bagay na matagal nang hindi nagagamit. Iniabot niya ito. Hindi patungo kay Amihan, hindi patungo kay Alon, kundi patungo sa makulay na libro. At sa harap ng nanlalaking mga mata ni Alon, ang maliliit na daliri ni Sinag ay marahang dumampi sa larawan ng prinsesa sa pabalat. Ang insidente sa silid laruan ay nag-iwan ng isang malinaw na mensahe kay Amihan. Isang maling galaw pa at mawawalan siya ng trabaho. Kaya sa mga sumunod na araw, sinunod niya ang mga patakaran ng buong ingat. Siya ay naging anino, isang presensyang hindi nararamdaman, gumagalaw sa loob ng Hacienda de la Sombra na parang isang multo. Ngunit ang katahimikan dito ay may sariling bigat, isang kumot na bumabalot sa lahat at pumipigil sa paghinga. Sa bawat sulok, sa bawat pasilyo, naroon ito. Naroon sa paraan ng paglalapag ng kubyerto sa hapagkainan, sa mga yabag na pinipilit huwag lumikha ng tunog, at higit sa lahat, naroon ito sa mga mata ni Sinag at Diwa. Laging bumabalik sa isip ni Amihan ang imahe ng kamay ni Sinag na dumadampi sa libro. Isang maliit na kislap, isang patunay na sa ilalim ng nagyayelong panlabas na anyo, mayroon pa ring naghihintay na magising. Ano ang mas mahalaga? Ang trabahong ito na kailangan niya para mabuhay? O ang pag-asang nakita niya sa mga mata ng isang bata? Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga laruan sa silid laruan, ang tanong na yon ay muling bumabagabag sa kanya. Si Sinag at Diwa ay nakaupo sa kanilang karaniwang pwesto, mga estatwang hindi gumagalaw. Ang bigat sa dibdib ni Amihan ay halos hindi na niya makayanan. Hindi ito tama. Ang mga bata ay dapat tumatawa, naglalaro,
kumakanta. Napatingin siya sa labas ng bintana. Ang hangin ay marahang yumuyugyog sa mga dahon. Ang araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa hardin. Ang mundo sa labas ay puno ng buhay, ng tunog, ng musika. Ngunit dito sa loob, para silang nasa ilalim ng tubig, sa isang mundong walang tunog. At doon, nang hindi niya namamalayan, isang himig ang nagsimulang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi ito isang malakas na pag-awit, isang mahinang paghimig lamang, isang ugong na halos mas mahina pa sa ugong ng hangin, isang lumang kantahing bayan mula sa kanyang probinsya, isang awit na kinakanta ng kanyang ina habang nagpapatulog sa kanya noong bata pa siya. Leron, Leron Sinta. Ang himig ay simple at pamilyar. Sa pag-ugong niya nito, parang may kung anong nabago sa hangin. Ang lamig ng silid ay tila nabawasan. Ang mga anino sa sulok ay hindi na mukhang nakakatakot. Para sa isang saglit, dinala ni Amihan ang isang piraso ng kanyang pagkabata, isang piraso ng init, sa loob ng malamig na pader ng hasyenda. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Ang paghimig ay naging isang natural na bahagi ng kanyang paggalaw. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga kilos ay naging mas malumanay. Ang kanyang paghinga ay naging mas maluwag. At hindi rin niya namalayan na may isang pares ng mga mata na ngayon ay nakatuon sa kanya. Si Diwa, ang batang babae na laging nakatingin sa kawalan, ay bahagyang ipinihit ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati parang salamin na walang sinasalamin, ay ngayon nakatitig kay Amihan. Walang-walang ngiti, walang anumang malaking reaksyon. Ngunit meron doon, isang kislap ng pagkamausisa, isang bakas ng pagkilala sa isang bagay na bago, isang bagay na iba sa nakasanayang katahimikan. Napansin ito ni Amihan. Bigla siyang natigilan. Ang paghimig ay naputol. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit na yon, naramdaman ni Amihan na nakita niya ang totoong Diwa, isang batang kaluluwang nakakulong sa loob. Isang matamis na pag-asa ang biglang sumibol sa puso ni Amihan. Ito na ba? Ito na ba ang simula? Anong sinabi ko tungkol sa mga kanta? Ang boses ay malamig at matalas, na parang isang patalim na biglang tumusok sa mainit na pag-asang yon. Nakatayo sa pintuan si Dalisay. Ang kanyang ngiti ay wala na. Ang kanyang mga mata ay madilim at mapanuri. Nakatutok kay Amihan na parang isang lawi na nakatingin sa kanyang biktima. Ang init sa silid ay biglang naglaho, pinalitan ng isang nagyayelong tensyon. Di Dalisay, nauutal na sabi ni Amihan, napatayo ng tuwid. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Nadala lang po ako. Hindi mo sinasadya? Ulit ni Dalisay dahan-dahang lumapit. Bawat hakbang niya ay may bigat. Ang mga patakaran dito ay hindi mga mungkahi, Amihan. Mga batas ito, mga batas na itinatag para sa kapayapaan ng pamamahay na ito. Kapayapaan para kay Alon. Kapayapaan para sa alaala ni Tala. Huminto si Dalisay sa mismong harap ni Amihan. Hinawakan nito ang braso ni Amihan. Ang pagkakahawak ay mahigpit at nagbabanta. Kahit na ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon. Gusto mong manatili dito, hindi ba? Kailangan mo ang trabahong ito. Kung gayon, intindihin mo ito. Ang Hacienda de la Sombra ay isang tahimik na lugar at mananatili itong tahimik. Binitiwan ni Dalisay ang braso ni Amihan at muling ngumiti. Isang ngiting kasing lamig ng marmol na sahig. Sana ay nagkakaintindihan na tayo. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng silid. Iniwan si Amihan na nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong emosyon ng pagkabigo at isang kakaibang tapang. Napatingin siyang muli kay Diwa, ngunit ang bata ay bumalik na sa dati nitong kalagayan, nakatingin muli sa kawalan. Nawala na ang kislap, gabi na. Tahimik na nakahiga si Amihan sa kanyang kama, iniisip ang nangyari.
Marahil ay tama si Dalisay. Marahil ay dapat na siyang sumuko. Ngunit bigla, may narinig siyang isang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Dahan-dahan siyang bumangon. Sino ang lalabas sa ganitong oras ng gabi? Maingat niyang binuksan ang pinto, isang maliit na siwang lamang. At sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Diwa. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya. At sa kanyang maliliit na kamay, hawak-hawak niya ang isang luma at maalikabok na kahon. Isang sirang music box. Iniaabot niya ito kay Amihan. Hindi mapakali si Alon. Pagkatapos ng eksena sa silid laruan, umakyat siya sa kanyang opisina. Sinusubukang ibaling ang isip sa mga papeles ng asyenda. Ngunit ang imahe ng kamay ni Sinag, ang munting kamay na yon na matagal nang walang buhay, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Nakatatak ito sa likod ng kanyang mga mata. Isang reaksyon. Isang maliit, bahagyang reaksyon. Ngunit isang reaksyon pa rin. At ito'y dahil sa babaeng yon. Dahil sa libro nito. Isang bahagi niya ay dapat maging masaya. Ngunit ang mas malaking bahagi niya ay natatakot. Ang pagbabago ay parang isang bitak sa pader ng dam na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Kung hahayaan niyang pumasok ang kahit isang patak ng tubig, guguho ang lahat at malulunod siyang muli sa sakit. Hating gabi na nang marinig niya ang mahinang pagbukas at pagsara ng isang pinto. Ang tunog, kahit gaano kahina, ay isang malakas na ingay sa katahimikan ng mansyon. Lumabas siya ng opisina. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa makapal na alpombra. Ang pasilyo ay madilim. Tanging ang liwanag lamang ng buwan mula sa isang malaking bintana ang nagsisilbing ilaw. At doon niya nakita ang kanyang anak na si Diwa, nakatayo sa labas ng pinto ng silid ni Amihan. At sa mga kamay nito, hawak ang isang bagay na halos ikahinto ng paghinga ni Alon. Ang kahon. Ang lumang music box na gawa sa kahoy na may nakaukit na mga bulaklak ng sampagwita. Ang music box ni Tala. Ang kahon na yon ay huling tumugtog noong araw na ipinanganak si Diwa. Pagkatapos mamatay ni Tala, itinago niya ito sa pinakailalim ng isang baul, kasama ng iba pang mga bagay na nagdudulot ng sobrang sakit. Paanong nahanap ito ni Diwa? Nakatayo lang si Alon sa dilim. Pinapanood ang kanyang anak na iabot ang sirang kahon kay Amihan. Pinapanood niya ang pagtataka sa mukha ng tagapag-alaga. Ang dahan-dahan nitong pagtanggap sa bagay na yon. Pagkatapos ay pumasok na sila pareho sa loob ng silid. Hindi gumalaw si Alon. Ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa sahig. Isang alaala ang biglang bumuhos sa kanyang isipan. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. Nakahiga si Tala sa kanilang kama. Si Diwa na isa pa lamang sanggol ay natutulog sa kanyang mga braso. Dahan-dahan niyang pinipihit ang susi ng music box. Isang malambing, simpleng himig ang pumuno sa silid. Ang himig na yon, napasinghap si Alon. Ang himig na yon, ang himig mula sa sirang music box ni Tala. Ito ang parehong himig na hinuhuni ni Amihan sa silid laruan kaninang hapon. Leron Sinta. Isang kasinungalingan, isang panlilinlang. Imposibleng nagkataon lang ito. Sinadya ito ng babae. Ngunit bakit? Ano ang kanyang motibo? Ang mga tanong ay bumuhos sa isipan ni Elon. Isang magulong bagyo na sumisira sa katahimikang matagal na niyang iniingatan. Kinabukasan, hinintay ni Alon si Amihan sa pasilyo. Ang kanyang isipan ay hindi natulog buong gabi. Nag-iisip, nag-aanalisa. Nang makita niya itong papalabas mula sa kusina, hinarang niya ito. "Senyor Alon," nagulat na sabi ni Amihan. "Magandang umaga po." Hindi sumagot si Alon. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga matang tila nagtatanong. "Ang music box," sabi niya sa mababa at mariing tinig. "Nasaan ito?" Nasa silid ko po," sagot ni Amihan. Halatang kinakabahan.
Sa bigat ng titig ni Alon, ibinalik ko na po sana sa pinagkunan ni Diwa, pero ayaw po niyang bitawan kagabi. Ang kanta, putol ni Alon. Ang boses ay mas tumigas. Ang himig mula sa kahon. Saan mo narinig ang kantang iyon? Ang pagkalito ay malinaw na gumuhit sa mukha ni Amihan. Ang alin po? Ang Leron. Leron Sinta? Isa po itong kantahing bayan sa probinsya namin, senyor. Kinakanta po iyon ng lahat doon. Isang kantahing bayan? Isang ordinaryong awitin? Ang paliwanag ay simple at lohikal. Ngunit para kay Alon, ito ay mas lalong nakakagulo. Kung totoo ang sinasabi nito, kung gayon isa itong malupit na tadhana, isang paalala ng nakaraan na dumating sa anyo ng isang dayo. Alon, anong nangyayari dito? Dumating si Dalisay. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Lumapit ito at marahang ipinatong ang kamay sa braso ni Alon. Ayos ka lang ba? Bakit mo tinatanong si Amihan? Ang kanta, sabi ni Alon. Ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Amihan. Ang kinakanta niya, iyon ang himig sa music box ni Tala. Isang saglit na katahimikan ang namagitan. Ang pagkukunwaring pag-aalala sa mukha ni Dalisay ay napalitan ng isang bagay na mas matalas. Tumingin ito kay Amihan na parang sinusuri ito mula ulo hanggang paa. Talaga? Sabi ni Dalisay. Ang boses ay puno ng pagtataka, ngunit may pahiwatig ng lason. Ano namang klaseng pagkakataon iyon? Sigurado ka bang hindi mo alam na paborito iyon ni Tala, Amihan? Po? Gulat na tanong ni Amihan. Hindi po. Paano ko naman po malalaman? Gaya po ng sabi ko, isa lang po itong ordinaryong kanta sa amin. Ngumiti si Dalisay. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Muli itong bumaling kay Alon. Baka inalam niya ang lahat tungkol sa atin, Alon. Bulong nito. Sapat lang ang lakas para marinig nilang tatlo. Baka nag-imbestiga siya bago siya pumasok dito para makuha ang loob mo. At ng mga bata, nakakatakot isipin. Ang mga salita ni Dalisay ay tumama sa target. Ito ang eksaktong takot na bumabagabag kay Alon. Panlilin lang, manipulasyon. Mas madaling paniwalaan iyon kaysa sa isang masakit na pagkakataon. Humarap siyang muli kay Amihan. Ang kanyang mukha ay isang malamig na maskara. Huwag mo nang kakantahin iyon, utos niya. Kahit kailan. Tumango si Amihan. Ang mga mata ay nakatungo sa sahig. Masusunod po. Mabuti, sabi ni Alon. Tumalikod na siya, ngunit sa huling sandali, may kung anong nagbago sa kanyang mga mata. Isang saglit na pag-aalinlangan. Ang boses niya ay bahagyang nanginig nang magsalita siyang muli. Siguraduhin mo lang. Naglakad siya paalis, iniwan ang dalawang babae sa pasilyo. Ngunit sa halip na bumalik sa kanyang opisina, dinala siya ng kanyang mga paa sa ibang direksyon. Dinala siya nito sa Silid-Aklatan, ang lugar na puno ng mga alaala ni Tala, ang kanyang mga libro, ang kanyang mga sulat. Huminto siya sa harap ng isang malaking bagay na natatakpan ng puting tela sa isang sulok. Matagal na itong hindi nagagalaw. Isang bantayog ng katahimikang ipinataw niya sa buong bahay. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay. Nanginginig ito. Sa isang mabilis na kilos, hinila niya ang takip. Tumambad sa kanya ang isang grand piano na gawa sa itim na kahoy, makintab ngunit napupuno ng makapal na alikabok. Ang piano ni Tala. Itinaas niya ang takip ng mga teklado. Puti at itim. Tahimik. Walang buhay. Para silang mga ngiping naghihintay na muling kumagat sa hangin para lumikha ng tunog. Marahan niyang ipinatong ang kanyang daliri sa isang teklado. Ngunit hindi niya ito pinindot. Ang alaala ng musika ay masakit pa rin. Isang sugat na ayaw maghilom. Ang bawat araw ni Amihan sa Hacienda de la Sombra ay parang paglalakad sa isang manipis na sinulid.
Ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Alon at ang mapanuring titig ni Dalisay ay dalawang pabigat na nagpapahirap sa bawat hakbang niya. Ang hasyenda ay hindi na lamang isang malungkot na lugar. Ito ay nagiging isang hawla at ramdam niya na ang mga rehas ay unti-unting sumisikip. Ang ngiti ni Dalisay ang pinakanakakatakot sa lahat. Ito ay laging naroon, perpekto at hindi nagbabago, ngunit ang mga mata nito ay nananatiling malamig, laging nagmamasid, laging naghihintay. Ramdam ni Amihan na ang kabaitan nito ay isang maskara at nagsisimula na siyang matakot sa kung ano ang nasa likod nito. Isang hapon, habang naglilinis si Amihan sa sala, lumapit si Dalisay na may dalang mainit na tsaa. "Amihan," sabi nito sa karaniwan nitong malambing na boses, "magpahinga ka muna sandali. Heto, ipinagtimpla kita." "Salamat po, Ma'am Dalisay," sabi ni Amihan. Medyo nagulat sa kabaitan nito. "Walang anuman. Maupo ka," sabi ni Dalisay. Itinuturo ang isang silya. Habang papalapit si Amihan para kunin ang tasa, biglang natapilok si Dalisay. Ang mainit na tsaa ay natapon hindi sa sahig, kundi sa mismong kamay ni Amihan. Aray! Hindi napigilang sigaw ni Amihan. Ang init ay parang kumagat sa kanyang balat. "Naku, Diyos ko!" tarantang sabi ni Dalisay. "Patawarin mo ako. Ang lampa ko naman." Agad itong kumuha ng panyo at sinubukang punasan ang kamay ni Amihan. Ngunit sa pagmamadali nito, mas lalo lamang napahid ang init. "Pasensya ka na talaga, Amihan. Aksidente lang." "Ayos lang po, ma'am," sabi ni Amihan, pinipigilan ang luha sa sakit. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Amihan ang isang kislap sa mga mata ni Dalisay. Isang kislap na hindi pagkataranta, kundi kasiyahan. Isang segundo lang yon, ngunit sapat na. Ang aksidente ay hindi naramdamang isang aksidente. Ang hinala ni Amihan ay lalo pang lumalim makalipas ang ilang araw. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Dalisay mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng isang maliit na opisina. Ngunit ang boses na narinig niya ay iba. Hindi ito malambing at mahinahon. Ito ay matigas, malamig, at puno ng awtoridad. "Wala akong pakialam kung magkano," mariing sabi ni Dalisay sa kausap nito sa telepono. "Basta't siguraduhin mong walang makakaalam. Maliwanag ka ba?" Utos yan. Natigilan si Amihan. Sino ang kausap nito? Anong utos ang ibinibigay niya? Biglang lumingon si Dalisay na parang naramdaman ang kanyang presensya. Nang makita siya nito, agad nagbago ang anyo ng mukha nito. Ang tigas ay nawala. Pinalitan ng karaniwang ngiti. "O Amihan," sabi nito sa masayang tono. Sabay ibinaba ang telepono. "Pasensya na, kausap ko lang ang supplier para sa hardin. Napaka-stress." Hindi umimik si Amihan. Tumango lang siya at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit ang boses na yon, ang tunay na boses ni Dalisay, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang babaeng ito ay may tinatagong kapangyarihan at mga sikreto. Isang umaga, binigyan siya ni Dalisay ng isang bagong gawain. "Amihan, kailangan ng linisin ang lumang bodega sa dulo ng kanurang pasilyo," sabi nito. "Matagal na yung nakasara. Siguraduhin mong magiging maayos ang lahat ng gamit doon." Ang bodega ay madilim at amoy alikabok at lumang panahon. Puno ito ng mga lumang kasangkapan na natatakpan ng puting tela. Para siyang pumasok sa isang libingan ng mga nakalimutang bagay. Habang nag-aalis siya ng mga agiw, isang lumang baul ang nakaagaw ng kanyang pansin. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakita niya ang mga lumang photo album. Karamihan sa mga litrato ay nagpapakita ng masayang pamilya, si Alon at Tala. Laging magkayakap. Ang kanilang mga ngiti ay totoo at maningning. Ngunit sa ilalim ng mga album, may isang litratong nalaglag. Pinulot niya ito.
Nasa litrato si Tala at Dalisay, magkatabi sa hardin. Si Dalisay ay nakangiti ng malapad. Ang braso ay mahigpit na nakakapit kay Tala. Ngunit si Tala, ang ngiti ni Tala ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May lungkot doon, isang pagod na hindi maitago ng kanyang kagandahan. Bakit? Bakit siya malungkot sa tabi ng kanyang masayang pinsan? Sa ilalim ng litrato, nakakita si Amihan ng isang maliit na kwaderno na nababalutan ng katad. Isang talaarawan. Nang buksan niya ito, nadismaya siyang makita na halos lahat ng pahina ay maingat na pinilas. Sino ang gagawa nito? Ngunit may isang pahinang hindi tuluyang napunit. May isang pirasong natira. At sa pirasong yon, nakasulat sa magandang sulat kamay ni Tala ang isang pangungusap na hindi natapos. Sana maintindihan ni Dalisay na hinaplos ni Amihan ang mga salita. Maintindihan ng ano? Anong sikreto ang itinatago ng mga nawawalang pahina? Isang kaluskos ng sahig sa kanyang likuran ang nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Dahan-dahan, siyang lumingon. Nakatayo sa pintuan ng bodega si Dalisay. Wala na ang pekeng ngiti. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang emosyon. Nakatingin ito hindi kay Amihan, kundi sa kwadernong hawak niya. Ang mga gamit ng patay, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa loob ng bodega, ay dapat hinahayaang manahimik. Bago pa man makagalaw si Amihan, mabilis na lumapit si Dalisay at walang awang hinablot ang kwaderno mula sa kanyang mga kamay. Ang banta ni Dalisay ay parang isang malamig na kamay na laging nakahawak sa batok ni Amihan. Ngunit may isang bagay na mas malakas kaysa sa takot. Ang imahe ng mga matang walang buhay, hinasinag at diwa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nararamdaman ni Amihan na hindi lang katahimikan ang bumabalot sa hasyenda. Isang sakit, isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang liwanag sa loob ng dalawang bata. At ang tanging gamot na alam niya, ang tanging maibibigay niya, ay ipinagbabawal. Isang hapon, ang sikat ng araw ay kulay ginto, tumatagos sa malaking bintana ng silid laruan. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa karaniwan. Si Amihan ay nakaupo sa sahig, pinapanood ang mga bata na nakatingin sa kawalan. Hindi ito tama, sabi ng isang tinig sa kanyang puso. Hindi ito ang buhay na nararapat para sa kanila. Kailangan nilang marinig na may ganda pa rin sa mundo. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang desisyon. Hindi dahil sa pagsuway, kundi dahil sa pagmamahal. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan, mas dahan-dahan pa kaysa sa isang bulong, sinimulan niyang humimig. Ito ay isang ibang kanta sa pagkakataong ito. Isang simpleng oyayi, isang awit tungkol sa mga bituin at pangarap. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit habang ipinagpapatuloy niya, ito'y naging mas matatag, mas malambing. Hindi niya tinitingnan ng mga bata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inilagay ang lahat ng kanyang pag-asa at panalangin sa bawat nota. Ang kanta ay naging isang alay, isang dasal na sana'y may makarinig. At mayroon ngang nakarinig. Naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Si Sinag, ang batang lalaki, na laging parang bato, ay dahan-dahang itinataas ang kanyang daliri at marahang itinatapik ito sa mesa. Sinusubukang sabayan ang ritmo ng kanta. At si Diwa, isang himala ang namumuo sa mukha ni Diwa. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay dahan-dahang umaangat. Sa unang pagkakataon, mula nang makilala sila ni Amihan, isang tunay, maliit, at napakagandang ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Isang ngiti. Para kay Amihan, ang ngiting iyon ay mas maningning pa kaysa sa araw. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Luha ng kagalakan. Ito na ang simula ng lahat.
POV change. Alon Montenegro. Pauwi na si Alon mula sa bayan. Maghapon siyang nakipag-usap sa mga abogado tungkol sa mga problema sa lupa ng asyenda. Ang kanyang ulo ay masakit, ang kanyang pasensya ay ubos na. Ang tanging gusto niya ay ang katahimikan ng kanyang opisina. Ngunit pagpasok pa lang niya sa malaking pinto ng mansyon, may narinig siyang isang bagay na hindi dapat naroon. Isang tunog. Mahina, ngunit malinaw. Isang himig. Isang boses na kumakanta. Tumigas ang kanyang katawan. Ang dugo ay biglang umakyat sa kanyang ulo. Sino ang nangahas? Sino ang sumusuway sa pinakasagradong patakaran ng kanyang tahanan? Ang tunog ay nagmumula sa silid laruan. Naglakad siya patungo roon. Ang bawat hakbang ay tahimik ngunit mabigat sa galit. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Mula sa siwang sumilip siya. At ang nakita niya ay isang eksenang winasak ang lahat ng pundasyong itinatayo niya sa loob ng 2 taon. Si Amihan, nakaupo sa sahig, kumakanta. At ang kanyang mga anak na dapat ay tahimik na nagluluksa, sila ay nakangiti. Nakangiti sila sa babaeng ito. Hindi niya naramdaman ng saya. Hindi niya naramdaman ng pag-asa. Ang naramdaman niya ay isang matinding pagtataksil. Para siyang sinaksak sa likod. Ang nangiti sa mukha ng kanyang mga anak ay hindi isang tanda ng paggaling. Para sa kanya, ito ay isang tanda na ang alaala ni Tala ay nabubura na, pinalitan, ibinasura. Sa isang marahas na kilos, itinulak niya ang pinto. Bumagsak ito sa pader, lumikha ng isang malakas na kalabog na yumanig sa buong silid. Biglang natigil ang pag-awit. Ang nangiti sa mukha ng mga bata ay naglaho na parang bula, napalitan ng takot. Si Amihan ay napatalon sa gulat. Ang mukha ay namutla. Nakatayo si Alon sa may pintuan. Ang kanyang anino ay mahaba at nakakatakot. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang emosyong hindi pa nakikita ni Amihan dati. Isang halo ng galit, sakit, at purong takot. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. At sa gitna ng katahimikang yon, si Diwa, na hindi naiintindihan ang bigat ng sitwasyon, ay tumingin kay Amihan. Itinuro niya ang kanyang maliit na daliri sa babaeng nagdala ng musika sa kanyang mundo. At mula sa kanyang mga labi, isang salita ang lumabas. Mahina, magaspang, dahil sa matagal na hindi paggamit, ngunit malinaw. Kanta. Ang isang salitang yon ay tumama kay Alon na parang isang bala ng kanyon. Ang buong mundo niya ay gumuho, ang katahimikan ay nabasag, ang santuwaryo ay nilapastangan. Nakatitig siya kay Amihan, hindi na bilang isang tagapag-alaga, kundi bilang isang maninira, isang magnanakaw ng alaala. Tamang-tama, isang anino ang lumitaw sa likuran ni Alon. Si Dalisay, ipinatong nito ang kanyang kamay sa balikat ni Alon. Isang kilos ng suporta na sa totoo'y isang pagtulak sa bangin. Sinabi ko na sa'yo, bulong nito, sapat lang para marinig ni Alon. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Binubura niya si Tala. Iyon na ang huling patak, ang huling salitang kailangan ni Alon para ang kanyang takot ay maging isang marahas na desisyon. Tumingin siya kay Amihan. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. At sa isang boses na nanginginig sa pigil na galit, sumigaw siya. Umalis ka. Pinalalayas na kita. Umalis na si Amihan. Ang katahimikan ay bumalik sa Hacienda de la Sombra. Ito na ang katahimikang ipinaglaban ni Alon. Ang katahimikang pinaniniwalaan niyang sagradong alay para sa alaala ni Tala. Ngunit ang katahimikang ito ay iba na. Hindi na ito payapa. Ito ay isang kawalan. Isang malaking butas na nilamon ang lahat ng natitirang kulay sa mansyon.
Walang nang mahinang ugong ng isang kanta. Walang nang mga yabag sa pasilyo na puno ng pag-iingat ngunit may buhay. Ang hangin ay tila mas naging malamig, mas mabigat. Ang bawat anino ay tila mas naging madilim. Nakuha ni Alon ang gusto niya, ngunit ang pakiramdam ay hindi tagumpay, kundi isang malaking pagkatalo. Ang hapunan ng gabing iyon, ang pinakamahabang hapunan sa buhay niya. Nakaupo sila sa mahabang lamesa. Siya, si Dalisay, at ang dalawang bata. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos sa mga plato. Sinubukang basagin ni Dalisay ang katahimikan. Mas masarap ang pagkain kapag ganitong payapa, hindi ba? Sabi nito, ngumiti kay Elon. Ito ang tamang kaayusan. Ito ang pamilya natin. Ngunit hindi na kayang suklian ni Alon ang nangiti nito. Ang kanyang mga mata ay laging napapadpad sa isang lugar, sa isang bakanteng silya. Ang silya kung saan dating umuupo si Amihan. Hindi niya inaasahan na ang pagkawala ng isang tao ay mag-iiwan ng ganito kalaking espasyo. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Kung dati ay tahimik lang sila, ngayon ay parang tuluyan na silang nawala. Mas blangko ang kanilang mga mata, mas walang buhay ang kanilang mga kilos. Tinutulak-tulak lang ni Sinag ang pagkain sa kanyang plato. Si Diwa naman ay nakatingin lang sa kawalan, na parang ang kaluluwa niya ay nasa isang malayong lugar. Bumalik sila sa dati. Hindi, mas malala pa sila sa dati. Pagkatapos ng hapunan, hindi bumalik si Alon sa kanyang opisina. Naglakad-lakad siya sa mga pasilyo, hinahayaan ng sarili na malunod sa katahimikang siya mismo ang lumikha. Sa isang sulok malapit sa hagdanan, nakita niya si Diwa. Nakaupo ito sa sahig, yakap-yakap ang sirang music box. Ang maliliit nitong mga daliri ay pilit na binubuksan ng takip. Pilit na hinahanap ang susi para muling marinig ang himig na nagbigay sa kanya ng isang salita. Ngunit ang kahon ay mananatiling pipi. At sa mukha ng kanyang anak, nakita ni Elon ang isang uri ng desperasyon na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Ang salitang kanta ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ito isang salita ng pagsuway, ngayon niya lang naunawaan. Ito ay isang pakiusap, isang pagsamo, at ang sagot niya ay isang sigaw na puno ng galit. Lumapit si Dalisay, ang kanyang mga yapak ay kasing gaan ng sa isang pusa. Hayaan mo na siya, Alon. Malumanay nitong sabi. Makakalimutan din niya yan. Masasanay din silang muli sa kapayapaan. Tumingin si Alon kay Dalisay. Sa unang pagkakataon, ang mga salita nito ay hindi nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Sa halip, naramdaman niya ang isang pamilyar na lamig. Ang ngiti nito ay perpekto, ang boses ay kalmado, ngunit ang lahat ay parang isang pag-arte, isang rehearsed na pagtatanghal. Ang kapayapaan na lagi nitong sinasabi ay biglang narinig na parang isang sentensya sa bilangguan. Umalis siya roon, hindi makatingin pa sa kanyang anak. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ng marahas ang pinto. Pakiramdam niya ay masisiraan na siya ng bait. Ang apat na sulok ng silid ay tila lumiliit. Dinidiin siya. Ang katahimikan ay hindi na isang santuwaryo. Ito ay isang tortur. Napatingin siya sa isang litrato ni Tala na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Nakangiti ito, puno ng buhay. Nabigo ba kita? Mahal ko? Tanong niya sa kanyang isipan. Ito ba talaga ang gusto mo? Ang pagsisisi, ang galit sa sarili, ang pagkalito, lahat ay sumabog sa loob niya. Sa isang sigaw na walang tunog, ibinagsak niya ang kanyang kamao sa pader na gawa sa matigas na kahoy. Isang matalas na sakit ang gumapang sa kanyang braso, ngunit hindi nito matalo ang sakit sa kanyang dibdib. Humihingal, isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na pader. Ang kanyang mga mata ay pagod na gumala sa silid, naghahanap ng sagot.
ng kahit anong makakapitan. At doon, sa isang maliit na estante, nahagip ng kanyang paningin ang isang bagay na matagal na niyang hindi pinapansin. Ang kwadernong ibinigay sa kanya ni Dalisay, ilang buwan na ang nakalipas. Ang talaarawan ni Tala o ang bersyon ng talaarawan na pinili ni Dalisay na ipakita sa kanya. Kinuha niya ito. Ang bigat nito ay pamilyar. Ngunit ngayon ay may kakaibang pakiramdam. Binuklat niya ang mga pahina. Ang sulat kamay ay perpekto at malinis. Ang mga salita ay puno ng pagmamahal para sa kanya at paulit-ulit na pagpupuri sa katapatan at pag-aalaga ni Dalisay. Si Dalisay ang aking anghel. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala siya. Sana ay laging alagaan ni Alon si Dalisay kapag nawala na ako. Binasa niya ang mga ito noon bilang testamento ng pagmamahal. Ngunit ngayon, parang may mali. Masyadong perpekto, masyadong malinis. Ito ba talaga ang asawa niya? Ang Tala na minahal niya ay puno ng passion, minsan ay magulo, at ang sulat kamay nito ay sumasabay sa bugso ng kanyang damdamin. Ito, parang hindi sulat ni Tala, parang sulat ng ibang tao. Hindi na natulog si Alon ng gabing iyon. Ang pekeng talaarawan ay nakapatong sa kanyang lamesa, bukas, na parang isang sugat na ayaw magsara. Paulit-ulit niyang tinititigan ang mga salita, ang perpektong pagkakasulat. Ito ay maingat, kalkulado, walang kaluluwa. Hindi ito ang sulat ng kanyang Tala. Ang sulat ng asawa niya ay puno ng buhay, minsay magulo, sumasabay sa agos ng kanyang nararamdaman. Isang laso ng ipinainom sa kanya ni Dalisay sa loob ng 2 taon at ngayon niya lang nararamdaman ang pait. Kung may pekeng talaarawan, nangangahulugang mayroong totoo. Nagsimula siyang maghanap. Sa una, ito ay isang tahimik at desperadong paghahanap. Binuksan niya ang bawat aparador sa silid ni Tala, ang bawat kahon. Tiningnan niya sa ilalim ng kama, sa likod ng mga kurtina, sa loob ng mga lumang maleta. Ngunit wala siyang makita, kundi mga damit na amoy luma, mga librong hindi na nabubuksan, at mga alaalang unti-unti nang kinakain ng alikabok. Ang bahay na ginawa niyang isang perpektong museo ay isa palang perpektong libingan. Itinago niya ang lahat ng bakas ni Tala, ngunit sa proseso, itinago rin niya ang katotohanan. Lumipas ang mga oras. Ang dilim ng gabi ay napalitan ng mapusyaw na liwanag ng madaling araw. Napaupo si Alon sa sahig ng silid ni Tala. Napapaligiran ng mga gamit nito, ngunit pakiramdam niya ay mas malayo siya sa alaala nito kaysa dati. Halos sumuko na siya. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa hardin na nagsisimula ng magising, at doon, isang alaala ang biglang suminag sa kanyang isipan, kasing liwanag ng sumisikat na araw. Nasa hardin sila, magka-holding hands. Katatapos lang ng kaarawan niya at may tinatagong regalo si Tala para sa kanya. Pinapahanap nito sa kanya. Tiningnan niya sa ilalim ng mga paso, sa likod ng mga halaman. Pagod na siya at natatawa. Bakit hindi mo na lang ilagay sa isang lugar na madaling makita? Mahal ko, tanong niya. Ngumiti si Tala, ang ngiting kayang magpatigil ng mundo. Dahil ang mga pinakamahalagang bagay, Alon, bulong nito, ay hindi dapat itinatago sa lugar na halata. Itinatago ito sa lugar na malapit sa puso. At itinuro nito ang isang lugar. Ang paborito nitong pwesto sa buong hardin. Ang kumpol ng mga puting sampagita sa tabi ng lumang pader na bato. Napabangon si Alon. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Nagmamadali siyang bumaba, tinahak ang mga pasilyo at lumabas patungo sa hardin. Ang hamog ng umaga ay malamig sa kanyang mga paa. Naroon pa rin ito. Ang kumpol ng mga sampagita, namumulaklak pa rin na parang walang nagbago. Lumuhod siya sa mamasa-masang lupa.
Ginamit niya ang kanyang mga daliri para kapain ang mga lumang ladrilyo sa pader, ang mga batong tinubuan na ng lumot. At naramdaman niya ito, isang ladrilyo, maluwag. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang inaalis ang bato. Sa likod nito, may isang maliit na butas, at sa loob ng butas, nakabalot sa isang lumang tela, ay isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang kahon ay mamasa-masa at amoy lupa. Ngunit nang buksan niya ito, ang nasa loob ay tuyo at ligtas. Ang tunay na tala-arawan ni Tala. Iba ito. Ang takip na katad ay medyo gasgas na. Ang mga pahina ay medyo naninilaw na. At nang buksan niya ito, ang sulat kamay na sumalubong sa kanya. Ito na. Ito na ang sulat ng kanyang asawa. Puno ng buhay, ng pagmamahal, ng katotohanan. Umupo siya roon mismo, sa damuhan, at nagsimulang magbasa. Ang mga unang pahina ay puno ng saya. Ang pagmamahal nito para sa kanya. Ang kagalakan nito sa pagsilang nina Sinag at Diwa. Paulit-ulit niyang nabasa ang pangalan niya. Isinulat ng may pagmamahal at pananabik. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, dahan-dahang nagbago ang tono. Si Dalisay, lagi siyang nandito. Basa niya sa isang entry. Nakakatuwa na may katulong ako. Pero minsan, pakiramdam ko ay isa siyang anino na laging nakasunod. Sinabi niya na para ito sa kapakanan ko, para hindi ako mapagod. Ngunit bakit pakiramdam ko ay unti-unti akong nawawalan ng kalayaan sa sarili kong pamamahay. Mas lalo pang naging madilim ang mga sumunod na entry. Sinubukan kong kausapin si Alon tungkol dito, pero sinasabi ni Dalisay na huwag ko na siyang abalahin. Marami na raw siyang problema sa asyenda. Tama naman siya, ngunit ang kanyang pag-aalaga ay parang isang pagkakakulong. Kontrolado niya ang lahat. Ang pagkain ko, ang mga bisita ko, maging ang oras ko sa mga Nanginginig na ang mga kamay ni Alon. Bawat salita ay isang patalim na tumatarok sa kanyang puso. Ang lahat ng kabaitang ipinakita ni Dalisay ay isa palang malaking panlilinlang. At pagdating niya sa huling pahina, sa huling entry na isinulat ni Tala, ilang araw bago ito mamatay, ang mga salitang nabasa niya ay tuluyang gumuho sa kanyang mundo. Nag-usap kami ni Dalisay kanina. Sinabi niya na mas malaki ang pagmamahal niya sa iyo kaysa sa akin. Sinabi niya na ako ang hadlang sa tunay mong kaligayahan. Natatakot ako, Alon. Natatakot ako na gagawin niya ang lahat para makuha ka. Isinara ni Alon ang tala-arawan. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nawala. Napalitan ito ng isang nakakapasong lamig. Ang sakit, ang pagsisisi, ang pagkalito. Lahat ay naglaho. Isang bagay na lang ang natira. Isang malinaw at nakakapasong apoy. Ang apoy ng katotohanan. Dahan-dahan siyang tumayo. Hawak ang tala-arawan na parang isang sandata. Hindi na siya ang lalaking nawawala sa alaala. Isa na siyang lalaking nagising mula sa isang mahabang bangungot. At naglakad siya pabalik sa loob ng mansyon. Tanti. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagdabog. Nakatayo lang si Alon sa gitna ng silid-aklatan. Hawak ang tunay na tala-arawan ni Tala. At naghihintay. Isang nakakakilabot na kalma ang bumalot sa kanya. Ang nag-aalab na apoy na naramdaman niya sa hardin kanina ay naging isang blok ng yelo sa kanyang sikmura. Malamig, matigas, at handang pumatay. Pumasok si Dalisay sa silid-aklatan na may dalang isang tasa ng kape sa isang maliit na bandehado. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng umaga. Alon, gising ka na pala, malambing niyang sabi. Ipinagtimpla kita ng paborito mong kape. Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos. Hindi gumalaw si Alon. Tinitigan niya lang ito habang dahan-dahan itong lumalapit. Ang imahe ng isang perpektong tagapag-alaga.
ang imahe ng isang perpektong sinungaling. Ano yan? Tanong ni Dalisay. Napansin ang hawak niyang kwaderno. Bakit mo binabasa yan? Hindi ba't hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin? Sa isang mabilis ngunit kontroladong kilos, ibinagsak ni Alon ang tunay na talaarawan sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ay parang isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan ng silid. Napatalon sa gulat si Dalisay. Ang tasa ng kape ay umalog sa bandehado. Tumingin siya sa kwaderno, pagkatapos ay kay Alon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alon ang isang bahagyang kislap ng takot sa mga mata nito. Ano? Ano yan, Alon? Tanong niya. Sinusubukang panatilihin ang kalma sa kanyang boses. Huwag ka nang magpanggap, Dalisay, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito'y may bigat na kayang magpayanig sa mga pader. Tapos na ang pag-arte mo. Hindi kita maintindihan, sabi ni Dalisay. Isang kamay ay nasa kanyang dibdib na parang siya ang biktima. Ano bang nangyayari sa'yo? Simula nang dumating ang babaeng yan, nagkakaganyan ka na. Hindi pinansin ni Alon ang kanyang mga salita. Kinuha niya ang tala-arawan at binuklat ito. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinaplos ang sulat kamay ng kanyang asawa. Kilala ko ang sulat ng asawa ko, sabi niya. Itinaas ang kanyang tingin kay Dalisay. Kilala ko ang kanyang kaluluwa at ang kaluluwa niya ay nasa mga pahinang ito. Nagsimula siyang magbasa. Si Dalisay, pakiramdam ko ay isa siyang anino na laging nakasunod. Bakit pakiramdam ko ay unti-unti akong nawawalan ng kalayaan sa sarili kong pamamahay. Ang boses ni Alon ay matatag. Bawat salita ay isang akusasyon. Namutla si Dalisay. Saan mo nakuha yan? Gawa-gawa lang yan. Sinisiraan ka lang ng babaeng yon. Nagpatuloy si Alon na parang walang narinig. Ang kanyang pag-aalaga ay parang isang pagkakakulong. Kontrolado niya ang lahat, maging ang oras ko sa mga bata. Tumigil ka! Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang pagkukunwari ay nagsisimula ng gumuho. Ngunit hindi tumigil si Alon. Ay tsivir din niya sa huling pahina. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng huling katotohanan. Natatakot ako, Alon. Natatakot ako na gagawin niya ang lahat para makuha ka. Isinara ni Alon ang tala-arawan. Tumingin siya kay Dalisay na ngayon ay humihingal na. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba. Wala na ang maskara. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan sa kanyang mga mata. Hindi, bulong nito. Hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan, ulit ni Alon, dahan-dahang lumapit. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano ko hinayaan ang isang ahas na manirahan sa pamamahay ko sa loob ng 2 taon. Paano kita pinagkatiwalaan sa mga anak ko, sa alaala ng asawa ko? At doon, sumabog si Dalisay. Dahil mahal kita! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong silidaklatan. Puno ng hinanakit, ng kabaliwan, ng 2 taong pagtitimpi. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ako ang nandito. Ako ang nag-alaga sa'yo noong wasak na wasak ka. Ako ang nagpanatili ng kaayusan sa bahay na to. Siya? Iniwan ka niya. Pero ako, nandito lang ako, Alon. Laging nandito para sa'yo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa galit. Mas mahal kita kaysa sa pagmamahal niya sa'yo. Hindi niya deserve ang pagmamahal mo. Ako dapat ang nandito sa pwesto niya. Nakatitig lang si Alon habang inilalabas ni Dalisay ang lahat ng lason sa kanyang puso. Walang awa, walang simpatya, tanging isang malalim na pandidiri. Nang matapos si Dalisay, humihingal at nanginginig, isang nakabibinging katahimikan ang muling namayani. Dahan-dahang tumalikod si Alon at naglakad patungo sa pinto.
Hinawakan niya ang seradura. "Umalis ka," sabi niya nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay walang emosyon, malamig. Pinal, "Umalis ka sa pamamahay ko. Kunin mo ang lahat ng gamit mo at huwag ka nang magpapakita pa sa akin, kahit kailan." Hindi sumagot si Dalisay. Narinig na lang ni Alon ang isang mahinang hikbi na puno ng galit bago ang mabilis na mga yabag papalabas ng silid sa kabilang pinto. Naiwan si Alon na mag-isa. Ang lakas na bumalot sa kanya kanina ay biglang naglaho. Ang yelo sa kanyang sikmura ay natunaw. At ang sakit, ang tunay na sakit ng katotohanan, ng pagkawala ng kanyang sariling katangahan, ay bumalik na parang isang malaking alon. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. At doon, sa wakas, pagkatapos ng 2 taon ng pagpipigil, ang lalaking bato ng Hacienda de la Sombra ay umiyak. Humagulgol siya na parang isang bata, para kay Tala, para sa kanyang mga anak, at para kay Amihan, ang babaeng pinalayas niya dahil sa isang kasinungalingan. Ang pag-iyak ni Alon ay hindi nagtagal. Ang bawat luhang pumatak ay parang asidong tumunaw sa pader ng yelo na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Nang maubos ang kanyang luha, ang natira ay hindi na sakit, kundi isang malinaw at kagyat na pangangailangan. Kailangan niyang mahanap si Amihan. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon ng determinasyon. Mabilis siyang naglakad palabas, hindi na pinapansin ang gulat na tingin ng mga kasambahay na nakakita sa kanyang namumugtong mga mata. Nasaan si Amihan? Saan siya umuwi? Tanong niya sa isang matandang katulong na nagwawalis sa pasilyo. Narinig ko po sa kanya, senyor, na sa Baryo Marilag lang daw po ang pamilya niya. Nanginginig na sagot ng babae. Baryo Marilag, ang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at tumakbo palabas. Ang ugong ng makina ay isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng hasyenda. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan sa daan ng graba, nag-iwan ng alikabok sa kanyang likuran. Habang nagmamaneho, ang mga salita ng tunay na talaarawan ni Tala ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang bawat salita ay isang paalala ng kanyang katangahan, ng kanyang pagkabulag. Pinaniwalaan niya ang isang kasinungalingan dahil iyon ang mas madali. Hinayaan niyang lasunin ni Dalisay ang kanyang isip dahil natatakot siyang harapin ang katotohanan. Ang katotohanan na ang paglimot ay hindi pagrespeto, kundi isang uri ng kamatayan. At si Amihan, pinalayas niya ang tanging taong nagtangkang magdala ng buhay pabalik sa kanyang patay na mundo. Isang inosenteng babae ang kanyang sinaktan at pinarusahan para sa isang kasalanang hindi nito ginawa. Huwag sana akong mahuli. Dasal niya sa kanyang sarili, mas lalo pang binilisan ang takbo. Huwag mo sanang tuluyang isara ang puso mo sa akin. POV change. Amihan Soliman. Ang terminal ng bus sa Baryo Marilag ay maingay at maalikabok. Ang sigaw ng mga konduktor, ang ugong ng mga bus, ang amoy ng usok at pinaghalong pawis. Ito ang mundong matagal nang tinalikuran ni Amihan. At ngayon, ito ang mundong muli niyang babalikan. Hawak niya ang isang tiket papuntang Bicol, pabalik sa kanyang mga kamag-anak. Nakaupo siya sa isang mahabang upuang kahoy, ang luma niyang bag ay nasa kanyang kandungan. Ang kanyang puso ay mabigat na parang may malaking bato na nakadagan dito. Hindi ang pagkawala ng trabaho ang masakit, hindi ang mga sigaw ni Alon. Ang masakit ay ang pag-iwan kina Sinag at Diwa. Ang imahe ng takot sa kanilang mga mata nang biglang bumukas ang pinto
ang biglaang pagkawala ng kanilang mga ngiti. Iyon ang parang mga patalim na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang dibdib. Nahanap na niya sila at sa isang iglap, nawala rin sila sa kanya. Tama lang ito, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Hindi ka para sa lugar na yon. Ang Hacienda de la Sombra ay isang libingan at hindi ka isang multo. Last call para sa biyaheng Bicol, sigaw ng isang konduktor. Huminga ng malalim si Amihan. Tumayo siya, hinigpitan ng hawak sa kanyang bag. Ito na. Oras na para maglakad palayo at wag nang lumingon pa. Amihan! Isang sigaw ang pumunit sa ingay ng terminal. Isang pamilyar na boses. Natigilan si Amihan. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa gitna ng maraming tao, nakatayo si Alon Montenegro. Hindi siya ang senyor ng hasyenda na nakilala niya. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at siya'y humihingal na parang tumakbo ng 1 kilometro. Ang kanyang mga mata, wala na ang lamig doon. Ang nakita niya ay isang desperasyon na hindi niya kailanman nakita sa isang tao. Naglakad ito palapit, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Huminto ang mundo ni Amihan. Amihan, pakiusap, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay pagod at basag. Huwag kang umalis. Napaatras si Amihan ng isang hakbang. Ang sakit at galit ay biglang bumalik. Bakit? Para sigawan niyo po ulit ako? Para palayasin. Tapos na po, senyor. Aalis na ako. Hindi. Umiling si Alon. Ang sakit ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Mali ako. Nagkamali ako sa lahat ng bagay. Lumapit pa siya. Patawarin mo ako, Amihan. Patawarin mo ako sa katangahan ko. Naging duwag ako. Pinaniwalaan ko ang isang kasinungalingan dahil mas madali iyon kaysa harapin ang katotohanan. Natigilan si Amihan sa kanyang sinabi. Hindi ito isang simpleng paghingi ng tawad. Ito ay isang pag-amin. Wala na si Dalisay. Pagpapatuloy ni Alon, ang kanyang boses ay nanginginig. Nalaman ko na ang lahat. Ang panloloko niya. Ang lahat. At ikaw ang sinaktan ko dahil sa kasinungalingan niya. Patawarin mo ako. Tumingin si Amihan sa mga mata ni Elon. Nakita niya ang pagsisisi doon. Nakita niya ang katotohanan. Ngunit ang sugat ay malalim pa rin. Hindi ko po alam. Mahina niyang sagot. Yumuko. Ang mga bata, sabi ni Alon, at sa salitang iyon, nakuha niya ang buong atensyon ni Amihan. Hindi sila kumakain. Hindi sila gumagalaw. Mas malala pa sila kaysa dati, Amihan. Hinahanap ka nila. Ang katahimikan. Pinapatay sila ng katahimikan. Nag-angat ng tingin si Amihan. Ang kanyang puso ay biglang kumirot para kina Sinag at Diwa. Kailangan ka nila, Amihan, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na. At pagkatapos, sa isang pag-amin na ikinagulat nilang dalawa, idinugtong niya. Kailangan kita. Pakiusap. Bumalik ka na. Tahimik ang naging biyahe pabalik sa hasyenda. Walang nagsasalita. Ngunit ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na tulad ng dati. Ito ay puno ng mga hindi masabing salita ng isang marupok na pag-asa. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng malaking pinto ng mansyon, pumukas ito. At sa may pintuan, nakatayo ang dalawang maliliit na figura. Si Sinag at si Diwa. Nang makita nila si Amihan na bumababa mula sa sasakyan, natigilan sila. Ang kanilang mga mata ay nanlaki. Sa isang saglit, walang gumalaw. Pagkatapos, isang himala ang nangyari. Sa unang pagkakataon, tumakbo sila. Ang kanilang maliliit na paa ay mabilis na tinahak ang distansya. Ami! Isang maliit na boses. Ang boses ni Diwa. Lumuhod si Amihan. Hindi na napigilan ang mga luhang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Sinalubong niya ang dalawang bata sa isang mahigpit na yakap.
Naramdaman niya ang maliliit na braso ni Sinag na pumulupot sa kanyang leeg, ang ulo ni Diwa na sumubsob sa kanyang dibdib. Ang kanilang mga hikbi ay musika sa kanyang pandinig. Nakatayo sa likuran nila si Alon, pinapanood ang eksena. Ang kanyang puso ay sabay na nadudurog at nabubuo. Ito ang tahanan, ito ang pamilya. Hinintay niyang humupa ang mga emosyon. Nang tumayo si Amihan, hawak ang mga kamay ng dalawang bata. Sinalubong siya ng mga mata ni Alon. Wala nang kailangang sabihin pa. Ngunit may isang bagay na kailangan niyang sabihin. Isang bagay na magsisimula ng lahat. Welcome home, Amihan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Hacienda de la Sombra ay hindi na ang Hacienda de la Sombra na unang tinapakan ni Amihan. Ang mabibigat at madidilim na kurtina ay napalitan na ng mga magagaan at puting tela na malayang sinasayawan ng hangin. Ang mga bintana ay laging nakabukas. Hinahayaang pumasok ang ginintuang sikat ng araw at ang matamis na amoy ng mga bulaklak mula sa hardin. Ang mga puting tela na bumabalot sa mga kasangkapan ay inalis na at ang buong mansyon ay humihinga ng maluwag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang tunog. Ang hacienda ay puno na ng tunog. Ang halakhak ni Sinag at Diwa na naghahabulan sa pasilyo. Ang kanilang mga tinig na nagtatanong tungkol sa lahat ng bagay, mula sa kulay ng langit hanggang sa kung bakit bilog ang bola. At minsan sa hapon, ang malambing na himig ng piano na tumutugtog mula sa silid-aklatan. Isang umaga, ang eksena sa hapagkainan ay isang larawan ng purong kaligayahan. Si Amihan ay naglalagay ng mainit na pandesal sa mga plato. Si Sinag ay masayang nagkukwento tungkol sa isang panaginip kung saan nakasakay daw siya sa isang dambuhalang agila. Si Diwa naman ay paulit-ulit na kinakanta ang Bahay Kubo. Medyo sintonado pa, ngunit puno ng sigla. Sa kabisera ng mesa nakaupo si Alon. Nakatingin siya sa kanyang pamilya. Isang maliit na ngiti ang laging nasa kanyang mga labi. Wala na ang lalaking bato. Wala na ang estranghero sa sarili niyang tahanan. Ang mga mata niya, na dati walang buhay, ay puno na ngayon ng init at pagmamahal. Ami, sabi ni Sinag, pwede po ba tayong magpalipad ng saranggola mamayang hapon? Oo naman, nakangiting sagot ni Amihan. Pero pagkatapos muna ng siesta ninyo. Pagkatapos ng almusal, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, nilapitan ni Alon si Amihan sa kusina. Sila, sabi ni Alon, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha habang pinapanood ang mga anak mula sa bintana. Hindi ko akalaing makikita ko pa silang muling ngumiti ng ganito. Utang ko sa iyo ang lahat ng ito, Amihan. Hindi po, Alon, sagot ni Amihan. Lumingon para harapin siya. Hindi lang ako, tayong lahat. Tayo ang bumuo muli sa tahanang ito. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanilang relasyon ay dahan-dahang namukadkad. Nagsimula ito sa pasasalamat, lumalim sa pagkakaibigan, at ngayon ay isa na itong pag-ibig na tahimik at matatag. Itinayo sa pundasyon ng mga nasirang pangarap at pinagtagpi-tagping pag-asa. Samahan mo ako, sabi ni Alon. Inilahad ang kanyang kamay. Dinala siya nito sa silid-aklatan. Sa gitna, ang piano ni Tala ay hindi na maalikabok. Bukas ito at nagniningning. Umupo si Alon sa harap nito at marahang ipinatong ang kanyang mga daliri sa mga teklado. Noong una, akala ko ang pagtugtog muli ay isang pagtataksil sa kanya. Mahina niyang sabi, pero itinuro mo sa akin na ang mga alaala ay hindi dapat ikinukulong. Dapat itong isinasama sa pagbuo ng mga bago. Nagsimula siyang tumugtog. Hindi ito isang malungkot na himig. Ito ay isang bagong komposisyon, isang himig na puno ng pag-asa
May halong kaunting lungkot mula sa nakaraan, ngunit ang pangkalahatang tono ay puno ng pangako ng isang bagong umaga. Isang himig na para kay Amihan, na puno ng luha ang mga mata ni Amihan habang nakikinig. Ito ang tunog ng paghilom. Ito ang tunog ng pag-ibig na muling natagpuan. Nang matapos siya, tumayo siya at lumapit kay Amihan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ko kayang burahin ang sakit na naidulot ko sa iyo, sabi niya. Tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Pero maipapangako ko sa iyo ang lahat ng araw na darating. Hayaan mo akong mahalin ka, Amihan. Hayaan mong buuin natin ang pamilyang ito. Hindi na kailangan ng salita. Tumango si Amihan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang ang luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang hapon na yon, magkakasama silang apat sa hardin, sa ilalim ng mayabong na puno ng sampagwita, kung saan natagpuan ang tunay na talaarawan. Ang hangin ay sariwa, at ang langit ay bughaw. Pinapanood nila sina Sinag at Diwa na masayang nagpapalipad ng saranggola. Hinawakan ni Alon ang kamay ni Amihan, mahigpit, mainit. Alam mo, bulong ni Alon, akala ko dati, isa kang hangin na bubura sa mga alaala. Tumingin siya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na niya kailanman itatago. Mali pala ako. Ikaw ang Amihan na nagdala ng bagong panahon. Nakangiti, isinandal ni Amihan ang kanyang ulo sa balikat ni Alon at magkasama nilang pinanood ang saranggola na lumilipad ng malaya sa kalangitan, isang simbolo ng kanilang mga kaluluwang sa wakas ay malaya na ring magmahal at mabuhay muli. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Alon, Amihan at ng kanilang muling nabuong pamilya. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Bawat sandali na ginugol ninyo sa pakikinig ay isang regalong lubos naming pinapahalagahan. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong naramdaman ang bigat ng katahimikan sa Hacienda de la Sombra, ang sakit sa puso ni Alon, at ang hindi matatawarang pag-asa sa dibdib ni Amihan. Isang karangalan ang bigyan sila ng boses, at isang mas malaking karangalan ang ibahagi ang kanilang kwento sa inyo. Ang kwentong ito ay isang paalala para sa ating lahat na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa masasayang alaala, kundi tungkol din sa tapang na magpatawad at muling magsimula. Na kahit ang pinakamalalim na sugat ay kayang hilumin ng panahon, pag-unawa, at ng isang pag-ibig na handang maghintay at magbigay ng liwanag sa pinakamadilim na gabi. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman? Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Hinihikayat ko po kayong iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Bawat isa sa mga ito ay aming binabasa at itinuturing na isang kayamanan. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento.